Hi mga mi! Magandang araw! So day 2 na po namin dito sa Melbourne, Victoria, Australia. Dito nga po pala kami nagstay sa The Great Southern Hotel na which is malapit lang po talaga sa city at walking distance lang. Nga po pala, story time lang po tayo today at wala naman kami masyadong itinerary. Pupunta lang po kami sa sikat na parang Queen Victoria Market mamaya. So kami po ay maglalakad lang. So anyway, pumunta po kami dito sa Melbourne ng first time po namin. Ito po is September 2024. So late na ang upload. Anyway, share ko lang po yung lugar kasi first time namin at sana makapunta din po kayo dito for your itinerary or bucket list kasi magandang experience po i-document to, not to brag but of course to give you an idea and some inspiration yung ano nga bang meron dito sa Melbourne na to. Ang Melbourne ay isa sa mga state dito sa Australia, ang Victory, India and Canada. VIC ang kanilang postcode. So ayan, sabi nga din po nila na 4 ang weather dito in a day dito sa Melbourne. Ayan, hinahangin-hangin na yung buhok ko. Ayan, tayo naman po ay tatawid. So ito yung kanilang stoplight and then maghihintay lang tayo kung ready na. So talagang napaka-organized sila. I think everywhere po dito sa Australia may ganyang policy na meron silang pedestrian, meron talagang organized at rules and regulation na dapat nasundan ng mga tao. Kung hindi, mataas ang penalty. So, ang cute ng aso. So, ito nga po pala yung kanilang garden. Dahil nga po ang itinirani natin is maglalakad lang at wala po kaming dalang kotse. Kaya, nimuni-muni din namin yung lugar. At in fairness naman po, maganda ang lugar na ito, especially itong mga garden, kahit ganyan ang puno, wala masyadong bunga na mga trees kasi ano ba ngayon? I think yun nga 4 weathers in a day. So ayan, medyo sunny na afterwards pero umuulan-ulan yan onti, hindi lang halata. Anyway, ano pa mga pwede kong i-share sa inyo? So nga po pala is nung pumunta kami dito sa Melbourne is that nag-train lang po kami. So ang current na kung saan kami nakatira na kung saan sa probinsya, parang lang po 4 hours and 30 minutes lang po yung biyahe namin papunta dito sa Melbourne City. So, ito yung mga itsura nila, yung mga buildings at kung ano pa. So, enjoy! Ang nagastos po pala namin dun sa ticket sa train is parang nasa $150 dollars na siya. Balikan for 2 people na po yan. So, ayan na. Here we go. Nandito na tayo sa Queen Victoria Market. So, ito yung sikat nilang mga market na talagang pinakamura daw at dina-harvest nila fresh from the farm. So, nakakatuwa kasi ayan yung market. Tapos, sa likod niyan, andun yung iba-ibang klaseng buildings which is nakaka-inspire at nakaka-amaze. In fairness, talagang walang basura. Maaga po pala kaming nakarating dito kaya wala pa masyadong tao at yung mga ibang store is sarado pa. So kami lang po ay maglalakad para ipakita sa inyo at i-share po sa inyo yung aming pinuntahan. In fairness din po, magaganda yung kanilang mga yung mga painting. Ang daming talented na tao. Sana all. So anyway, ayan na. Ang dami din pong pwedeng puntahan at bilhan dahil open naman na sila. Ang ganda ng background, no? Nandun yung building, pwedeng magpa-picture. And then, ayan, meron din sila mga iba-ibang klaseng bilihan ng mga antiques, bags, at kung ano-ano pang iba-ibang klaseng pwedeng ibenta. And then, ano pa pwede natin i-share? So, ayan siya.
Pasensya niya nga po pala dahil ang aking video is pang portrait. Hindi ko pa pala masyado alam na dapat landscape pala ang mas magandang gamitin for the video filming katulad nito. Ayan, ang gaganda din po ang kanilang mga halaman, which is nakaka-inspire mag-tanim. Nga po pala dito din po sa Australia is, alam niyo yun, based of my experience, dito mo mafe-feel yung kailangan mo maging independent, not only for yourself but kailangan mo lakasan ang loob mo para sa pamilya mo, especially if you are a breadwinner and your self-support katulad ko. So nga po pala sa mga hindi po nakakalam, ako po ay isang international student na nag-aaral dito po sa Australia. So ito po is libangan lang po namin. Alam nyo po na kahit magagandang lugar ang aming napupuntahan, is this one is just to balance our work balance life, ano nga ba yung tawag doon? Work-life balance. So, sabi nga nila, pag nasa ibang bansa ka, dun mo mafe-feel na yung homesick dahil iba po talaga yung ambience sa Pilipinas. Dito po, especially nasa probinsya po kami nakatira, is mafe-feel mo yung most of the time yung homesick, yung ingay, kasi yung mga kapitbahay mo is wala kayong kapitbahay, in a way wala kayong kamarites, which is okay lang naman. Pero kung pinanggalingan mo is maingay sa Pilipinas, maninibago ka. Kaya dapat kung pupunta kayo sa ibang bansa, hindi lang naman sa Australia, you need to be ready emotionally, mentally, physically, financially, and spiritually. O diba? At wala kang ibang kakapitan kundi ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Nung na-experience ko yan, wow, grabe talaga yung amazing na ginawa niya. In fairness naman po, nung pumunta ako dito sa Australia, hindi po ako nahirapan. As in, kahit dumating yung time na pandemic, hindi ako nawalan ng trabaho, tuloy-tuloy pa din po kami, at tuloy-tuloy pa din naman po yung aking pag-aaral. At in fairness po, na self-support ko po yun nang walang kahirap-hirap na walang utang na kahit anuman. Kaya sobrang pasasalamat ko. Ito is sharing my story for several years na po ako dito sa Australia, but I'm still student visa. So if you're planning to be a student, kaya yan, determination, your perseverance, your trust the process talaga. Kung gusto mo talaga pumunta sa ibang lugar at gusto mong umahon ng onte sa previous na kahirapan or mga nararanasan mo, lakasan mo lang yung loob mo at talagang pray for it, because naniniwala naman po ako na if the Lord will make it happen in His time, not in our time. So anyway, back tayo dito sa aking kwento, kung ano na yung kinukwento ko, no? Wala kasi akong magawa. Anyway, ayan, andito na tayo sa kanilang fresh harvest na mga prutas ko. So nakakatuwa kasi dito ko lang po nakita yung mga iba-ibang prutas, kaya hawak ko ng hawak at makikita mo walang tindera at tindero. Talagang kukuha ka lang tapos magbabayad ka doon sa counter, doon sa harapan, or meron naman sila mga mga sales lady, mga tindera o tindero, pero madalang. Hindi po katulad sa Pilipinas na talagang may lalapit sa iyo na ano pong gusto nyo, mag-a-assist. Dito talagang kukuha ka, and kung gaano ka-importante ang honesty. Ayan, so nung nandito po kami sa Melbourne is nasa lang po kami, siguro 4 days and 3 nights lang po kami dito kasi gusto namin makapunta sa ibang state naman. So kami po ay currently nakatira nga po sa New South Wales, Australia. So ibang state naman po yun. Specific naman po is sa Sydney yung city, tapos kami sa probinsya. So ayan, nagaganda ng mga halaman, at dito in fairness po, wala silang masyadong
sisita ng mga video-video. Pero syempre mga Asian lang talaga ang mahilig mag-video at mag-vlogging. Naging hobby na natin yan, hindi po ba? So hopefully someday, makapunta din po kayo dito para ma-experience nyo naman ang kagandahan ng ibang lugar. Ito, ayan. Ayan, napalaro pa nga po ako niyan kasi alam nyo ba, ang sarap maging bata, yung wala kang iniisip. Dito kasi sa Australia, ikaw, kailangan mo maging matapang, kailangan mo maging malakas, kailangan mo gawin yung mga bagay na hindi mo nagawa or hindi mo akalain magagawa mo. So, in fairness, so, diba? Dito mo ma-test yung kung gaano ka kalakas, kung gaano ka ka-determine na i-reach yung goal mo. Ayan. O, diba? Ang sasarap ka. So, alam nyo ba, dito, walang rice. Ang mamahal ng rice. Kaya, pinsan, madalang na lang po kami magluto ng rice kasi yung budget is medyo, syempre, tipid-tipid pag may time. Especially po, kung nagpapadala kayo sa Pilipinas. So, diba? Ito nga po pala, tinry po namin yung chai tea. Dito po sa Indian shop or Indian restaurant or bake shop or anything. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan. Basta sinubukan ko po mag-order. Ayan, pwede naman mag-video. Pero mahihain pa ako ng onti yan. At nahiya ako mag-interview pa. Hopefully someday maka-adjust ang aking confidence. So, salamat nga po pala sa mga nanood at nagtatambay sa aking YouTube channel. So, ayan, yung chai tea nila. Ayan, nakakatawa. Ayan, yung baso, diba? Simple lang talaga. Ayan, oops, may ibon talagang gustong sumama. Ayan, original. Ano yung tawag dyan? Ayan. Ito naman po is the mussel pot. O, diba? In fairness, ang ganda niya. Yun lang, medyo mahal. Kaya, video lang tayo pag may time. Yung market pala nito is mas mura kesa dun sa grocery store nila. So, diba, at least, diba, makakakuha ka ng sarili mong fresh talaga. At tingnan nyo ang lalaki ng kanilang orange at mga apples. So, ayan, pwede nyo din po kontakin yung kung gusto nyo umorder ng bulk order. Yan, Shane's Fruit. I think ito ay owner is a Filipina pero hindi ko siya nakita today. At ito ay napuntahan nung kung kilala niyo yung sikat na vlogger na si Maria Lasing. Idol ko yun eh. Hopefully someday ay mamit ko din po siya dito sa Australia in time. So, ito is na-vlog niya din po itong market na to. Ayan. O, diba? Pwede libre hawak, libre. Yung broccoli nila is medyo mahal. So, $3. Magkano yun sa atin? Siguro nasa 90 plus na each yan. Ayan. Tayo naman ay tatawid at pupunta tayo dun sa market na mga seafood at kung ano-ano mga bread at mga meat. So, ayan, meat and fish hall. So, ang laki pala ng Victoria's Market dito sa Melbourne, in fairness. At hindi ko lang po na-research kung kailan nagsimula. Pasensya na po. So, ayan, nandito na tayo sa loob ng market. Ayan yung kanilang meat na talagang fresh na fresh. At kung makikita nyo is quality meats talaga. License sila talagang organized at malinis ang kanilang market. Yung napansin ko po dito is ang daming Asian, as in madalang akong nakitang mga Australian, puro Asian. Minsan nga po, alam niyo yun, nung bago lang po ako dito sa Australia, napagkamalan ako ng ibang lahi. Kasi syempre yung kutis natin is hindi naman fair complexion lang is either Malaysia, Vietnamese kasi magkakapareho ang kulay, which is okay naman kasi approachable naman, alam niyo naman mga Asian, hindi po ba? So ayan, nandito na tayo sa Kano Bella, yan mga iba-ibang mga sausages at iba-ibang mga cheese. So, nandito pala lahat ng mga kailangan nating bilhin kung nandito kayo sa Melbourne.
Ayan, ang dami din pala silang iba-ibang klaseng wine. Ang kagandahan naman po dito, alam nyo ba, every shop merong free taste. Pero nahiya po kasi talaga akong mag-ask or magtikim kasi tapos nagvi-video pa ako at first time ko pumunta dito. So, ayun. Next time, hopefully, maboost yung confidence ko about this one. Ayan. Ito naman yan. Ang dami ibang klaseng cheese. Nakakaya kasi, di ba, puro dikit-dikit yung shop tapos titikman mo lahat. Maybe next time. O, di ba, iba-ibang mga dahil ang Australia po is Aboriginal slash. So, andito lahat yung iba-ibang klaseng flag ng buong mundo. Hindi man lahat, pero marami-rami na din na flag. Ito naman is mga pizza at kung ano-ano pang klaseng bread na nakaka-amaze talaga. Ayan. I think Italian yan eh. Yan, commonly Italian naman. Chocolate, yan? Chocolate, something like that. Ayan lang siya. Ayan, in fairness naman, hindi ka maliligaw kasi meron mga nakalagay na arrow kung saan yung mga delicacies, yung mga sa food court, yung mga meat. So, yan. Ito yung food court nila. Ayan. O, diba, kapag napagod ka na mag-grocery, andito ang itsura ng food court ng Queen Victoria Market, Melbourne. O, diba? Ang ganda ng pagkakagawa. Parang antique na antique. Rubens, o diba? Yun nga po pala, dito sa Australia walang Jollibee. Ang McDonald's nila tawag dito is Macca's. Yung fries is tawag nila is, walang french fries. Tawag nila is chips, I think so. Ayun. Ito na nga, ikot-ikot lang pag may time. At ayun, papalabas na din po tayo. I think bread lang yung nabili namin. Hindi ko na po na video at super gutom na din ako that time. Labas na po tayo. And then, ayan, ang itsura. Dito na po tayo sa labas ng market. At ito, ginagawa nila, nire-renovate nila at pinapaganda lalo ang Melbourne para for the tourist attraction. Alam nyo na. Ayan, o diba ang sweet nila? Sana all. Ayan, yung mga buildings at itong mga bike na yan, pwede nyo po pala yan i-rent at I think lang siya, online application or online lang. Meron silang instruction. Ayan, dahil medyo maaga nga po pala kami is wala pa masyadong tao. Pero ang dami ditong mga shop na mga coffee at iba-ibang klaseng mga bread kasi yun ang commonly na in-order ng mga Australian. So, dito sila kumakain, dito sila naglalakad. Ayan. Nasa pa din naman tayo, Queen Victoria, around Queen Victoria pa din, pero hindi ko lang alam kung anong tawag. So, hopefully, mai-bucket list niya din po ito soon, and hopefully, to see you soon here. So, lakad lang tayo, at tinitingnan ko kung gaano kalinis ang kanilang lugar. Ayan. So, ayan po yung aming day 2 experience dito po sa Queen Victoria Market. Nilakad lang namin from the hotel. At ayan ang mga building. Ayan, Queen Food Hall pala ang tawag doon. Ayan, syempre remembrance kasi hindi nga po alam kung kailan ako makakabalik dito. At that time po is nasakto is break time from the school. So, maraming salamat po pala sa mga nanood, sa mga nagtiyaga pakinggan ang aking boses. At ito pala ang kanilang pharmacy store. Ang tawag po dito is chemist. So, hindi po pala uso ang pharmacy store dito. Ayan, yung kanilang and sariling kuha, sariling information, and then kapag may tatanong ka, dun ka diretso sa counter.
Parang ganun din naman sa Pilipinas, pero dito po is talagang honesty is the best policy. Ayan, medyo napuwing-puwing po kasi kami yan, kaya bumili kami ng eye drops. So, ayun po for today. Maraming salamat po sa mga new subscribers at sa mga nakagusto ng aking video. So, don't give up and try your best every day and love yourself more before other and pray hard, and may God bless you always, and God be with you always and all the time. So hopefully sa mga nanood, please subscribe for more tours and more experience na aking stories dito po sa Australia. And susunod naman po is pupunta kami sa Queensland. So i-edit ko po muna at medyo madami-dami yun. So be thankful for every day. Every day is a new beginning. So let us share what we have, not only financially, kung anong stories ang ating pwedeng ma-share. So, ayan po, ang ganda, color purple na building. Ayan, maraming tram dito dahil libre nga po at yun yung kanilang main na transportation. So, God bless everybody and thank you again and again. Bye!